mahimo nga kita nga mga anak sa Ginoo nga dili na makita nga atong karaan nga kinaiya. Kundi ang divine nature nga gihatag sa Ginoo sa tuwa nga magtuo sa taon sa makapamaayo. So before ko mag-proceed, maninog sa ta, magako kita maigsoon. Labing gamhanan nga Dios, salamat Lord sa gabi ini. Salamat Lord sa pagdala sa mga kaubanan nga makanis sila dito sa ibang sound, nga makiusa kami dito sa imbalang panganan. Tudlo kami Ginoo sa imong pulong nga masabtan. Pag pinagi sa imbalang espiritu makatudlo kanamo nga amoy kinabuhi nga gisim mong grasya kaluoy. Kaya tanan ko pasalamat kini malamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Ato abrihan nato mga Biblia diha sa Judges or maghukom 16:20. Judges 16:20. Sa common kayo sa tuani nga storya no. Dire ingon sa pulong sa Dios nagaingon. Samson may mga Filistinhon. Pagmata ni Samson, abi niya makabuhi ra gihapon siya sama sa uno. Apan wala siya masayod nga mibiya na kaniya ang Ginoo. So kani nga magtitulan ko kini is powerless nga walay gahom sa Bisaya pa. No? Then ang focus nato diri nga ang atong strength nagagikan ra gid sa Ginoo. Amen. Dili sa ato ang naangkon, dili sa ato na nahibalan, kundi gikan ni sa Ginoo. Kung usa ka tawo nga nay power, gikan diri sa kalibutan, dako kayo ang iyang influence sa ka komunidad o nasod. Pwede niya gamiton sa pagtabang, sa paghatag kayuhan sa ubang tao. Sa pikas bahin, pag ang tao ni power, pwede po niya gamiton sa pagdagdaog, pagmanipulate sa tao, o pagkontrol, o labaw sa tanan, pwede siya makasugo ang pagpatay sa tao. Pero ang tao nga walay power, walay posisyon, walay kwarta, dili maila. Labyan lang, dili paminahon, o gamay lang ang mo magtanaw kaniya, mo duol. Mao kini ang duha ka difference sa side nga kunay power o walay power. Pero sa ato nga Kristohanon, lahi po di siya. Kay kung maghisgot ta sa espirituhanong butang, dako kayo ang kalayan. We are powerless when we don't rely on His strength and wisdom. Ingon pa ni John sa John 3:27, a man can get only what God gives him. So pasabot, gikan na sa Ginoo unsa akong nahibalan, unsa po nato nahibalan karon. Kay kung wala tugot ang Ginoo nga makabalo ta siya, di mo ta makaila siya. Amen. Mo na tungod sa gugma sa Ginoo nakaila ta, nakita nato ang gibuhat sa Ginoo, gibago pud ta niya, di na to na experience nga nagi Dios nga atong malagaran simba. Pero karon na kani nga story na kwanto ba na-miss pud ko ani nga story ni Samson. No, pamilya kinato ginabuhat pa nato mga anang dula, no, Samson and Delilah, si Pildig, si Daog. Pero kanya ninot ang iyang story ba kay so si Samson mo nang ang iyang amahan si Manao used by God to fight against the Philistines. Mo man ni basahon nimo ang chapter 16 to 18 13 to 16, madyan mo makita ang life ni Samson. Giyon siya paggamit sa Ginoo. So, because ng Israelite, naghimog dautan sa tubangan sa Ginoo, gihatag sila sa mga Pilistihon for 40 years. Tungod kay mao man yun ang cycle sa Old Testament, ang mga tao morebelde sa Ginoo, magpadala sa judges, pag human ma-reconcile, balik na sila sa daang kinabuhi, balik tuyok prela, gulong ang palad. Pero ang Ginoo makita nimo nga mahigugmaon gyud ang Dios sa ilaha gihapon. Nagpadala ang Dios sa mga tao nga makailagid sila sa Dios. Moro ra ko nagkita, dili ko makabago sa inyo ha, mga membro nato sa simbahan, kita makabago sila. Bisan sa na to convict, bisan sa na to encouragement. Pero kung tao dili gid gusto mo ila sa Ginoo, wa gyud mahitabo. Mora po ni sa Israelites gihapon. Sige padalag judges, buhat ra gihapon dautan. Supak gihapon sa Ginoo. Rebellious, simba gyapon mga Dios. Dito makita nga
Grabe gyapon gugma sa Dios ato. Kaya adto karon kamang kita ng mga anak sa Dios, grasya ra pud nga nakaila ta siya. Igamit ang mga tao nga nay kasing-kasing para sa Ginoo nga makailag kita sa Ginoo. So the Spirit of the Lord naghatag og instruction sa sa parents ni Samson nga kani siya nga bata pinasahi gid ni siya. Dili gyud painom og alcohol, painom og wine, dili pa kanon og mga kaning grapes na din mabasa na to, raisins or mga forbidden na mga pagkaon or biska paghikap lang og patay na lawas. Kay gitawag ni siya pinasay nga Nazarite. Kasi pasabot ang Nazarite, set apart for the service of God. Pinasahi, pinili gid sa Dios nga gamiton si Samson para pag-defend o pag-away sa mga Filistinhon. Pero si Samson wala niya grasp o sa purpose niya nga gipili sa Dios. Kung kabalo pa lang siya, kayang ginabuhat no, ganahan siya babae, mukuha siya prostitute gihapon bisan kabalo no siya pinasahi sa Dios. Against na sa Ginoo, pero gibuhat gyapon niya. No? Ay kita po sa tuwa panahon, yung mga Kristohanon kabalo pud nga mali na gibuhat ra gihapon. So muna nga because he was dedicated as Nazarite, si Samson nagdula-dula sa sala. Pero kabalo siya nga gamiton sa Ginoo. Pero wala niya gitake it seriously. Gitagaan sa Ginoo incredible strength nga labaw pa sa kusog sa tao, normal nga tao. Kung basahon nimo ang kaning chapters 14 to 15, tulo ka beses gihatagaan sa Dios og kusog nga sobra pa sa tao na kusog. So Samson begged for God for last time sa ikaupat ni ginya nga pangayo sa Ginoo nga gikuan na dakop sa mga Filistinhon. Nanghayo siya og last na kusog sa Ginoo aron mabalsan niya ang mga nagkuha siyang mata. So dito makita nga gipagidunggan gihapon sa Dios ang iyang paghangyo. Na Lord, please God, tagay ko kusog. Ang ako lang mabalsan, nahangyo pagi sa Dios. Pero iya gito sa iyo, nga dapat igi na itugan. No, na dapat nag-connect sa Ginoo permanente. Pero pag tuon niya, atong last time nga kan Delilah, nakandid siya. No, wala siya wala niya gitanaw yung kinabuhi ba nga permero niya nga asawa. Pwede din may tabo na nga asawa niya, igihatag niya ang kaminyon dito siyang best man. Oh, grabe. Lahi din ilang kultura ko sa una, pwede rin na ihatag sa lain. Mo na suko kay si Samson, mo na pangsunog itong mga grass dito sa Palestino na suko po da mga Palestino, mo na patyon si Samson. So gubot kay ang life pero gigamit gyapon sa Ginoo aron na mga Israelites makaila sa Dios. Pero kita usay igsuon mahimutang complacent ba? Anak mo ko sa Ginoo. Kasaylo naman ko niya, okay ra. Yung anak po nang una siguro ni Samson ba? Gamit ko sa Ginoo, naagabog kusog, pero sa isa lang kagabi nawala ang iyang kusog. Pagtuon niya, kaya niyang pildihon ang mga Pilistino, pero siya na o nabaliktad. Siya na ang napildi. Siya ang napriso. So sa usa ka senyalis, usa ka sign nga pinili sa Ginoo nga may bala nimo kung ang tao nga powerless na siya kung ni-shift ang iyang focus sa Ginoo. Matag sa ato naman tay focus, naman tay calling kay mga pastor nagi calling. Pero once ma-shift gana imong focus nga gitawag ka sa Ginoo nga purpose nga dako nga pagtawag sa tuwa, nagi something na hinay-hinay nga mawala sa imo. Mo nang careful ta. Isa na ko di bugo exempted ani. So sa tinuod wala gyud tay power by your own. Only God's power dwells as to minister to His people. Amen. Through the Holy Spirit. Mo nang gatuog ko ang Holy Spirit ubag-o sa tuwa. Yes. Dili ang pastor makabag-o. Kay matag sa kita may nigdawat sa Ginoo. Ang Holy Spirit mo ay magbago sa tuwa. Mao man ang trabaho. So kita nga mga pastor wala tay authority over the church. Wala tay authority sa congregation. Even the word of God, bisan ako nagtubang sa inyo, wala ko authority. Kasi nagtindo ko diri, tubangan sa pulpito, wala ko authority. Wala ko power na, gikan na sa Ginoo. Grasya. Amen. Kaluoy ra na sa Ginoo. Matag sa ato ari grasya ra gid. Mga episodos 8. Kining tanan ang atong kinabuhat para sa atong Ginoo. Instrumento ta niya
para sa pagpahayag sa iyang himaya sa kalibutan. Wala mabantayan ni Samson nga ang gahom sa Ginoo bibiya na day kaniya. Na-try ba na ninyo? Sa una sa Old Testament, lahat po na ilang ang Holy Spirit, ang Espiritu sa Diyos, gamiton ka on that purpose. Sa tuwa karon, ang Espiritu sa Diyos, ang Holy Spirit, na sa tuwa adri. Nagpuyo sa tuwa. Mawala lang ang joy. No? Mawala ang joy. Mana magbantay ta, nga kung gamiton sa Ginoo, andam kita. Kaya si Samson, gigamit siya on a specific time. Paghapon na wala na pod. Lahi na pod nga situation gigamit si Samson. Pero kita sa ato panang karon matag adlaw na gamiton gid ka sa Ginoo. Kaya na ang Holy Spirit nagtuyo sa imo. So, biskan na dito to makita nga dili gikan sa buhok ni Samson ang nagikan niyang kusog. Gikan gid sa Ginoo. Kay kung mabasa nimo, nitubo ra gihapon iyang kusog, iyang buhok biskan gisib na sa mga Palestinhon. Nitubo ra magyapon, pula magyapon sa kusog. So dito makita nga ang kusog ni Samson nagagikan gyud sa Ginoo, dili sa iyaha. So sa atong panahon karon, pwede pud ni mahitabo kita nga isip nga mga alagad sa Dios. Ang atong espirituhanong kalagsik pwede magkahuyang na. Kung mahitabo kini, dili na to pasabdan. Kailangan nato susihon kung sa asa banda dapit sa atong kinabuhi nga nahimong hinungdan nga ang atong espirituhanong kalagsik nagkahuyang na. Namon tay sa evaluation gyapon. Asa man ka na part nga gigugol na nimo imong panahon. Pwede ka maluya diha. Ang gitawag sa Dios sa tuwa, ang kita mga pastor, mga membro sa Ginoo, mga lagad sa Ginoo. Wala dili man ta mo question nga kung nakay trabaho wala. Ang imo naabagid ang imong sentro nga unahon na kasing-kasing sa Ginoo. Mao na sa pulo sa Ginoo, love the Lord with all your heart, mind, soul, and strength. Amen. Kung naadi gid imong focus sa Ginoo despite nakay trabaho, nangita pa kag trabaho, nangatiman kasi imong mga anak, pero ang imong kasi ka sentro sa Dios. Hindi man ta mo question sa uban, no? Ang question na to ang imong relasyon sa Dios. Amen. Mo man ang gitaw nga commitment. Once kanay kana inahinay papa na si mong unahuna, di na gyud. Say testingan mo kita sa Ginoo ana. No, reality sa tuwa, sa atong panudlanan, atong pamilya, matistingan pud ta. Pero kung naging sentro gyud diha, isod ang Ginoo muban pud sa tuwa. So, pangutana, unsa hinungdan nganong ang atong espirituhanong kalagsik nagkahuyang? Tulo ka butang, una is sin, sala. Unsa man ang sala nga imong gidula-dulaan? Para ka Samson gidula-dulaan na niya. Wa ni siya kabalo mo ni mo'y makabita gid siya, matrap gid siya. Kanang refuse to obey. Dili mo tuman sa Ginoo. Yes. Nagisulti ang Ginoo nga mo-apil ka. Apil ta ni, buhatan ni, evangelize ka. Daghang kayo mga likramo. Paghatag ani para simbahan, para matubo ang simbahan. Dili kay siya na panalangin ko sa Ginoo God, di lang ikaw mahatag. Ang ihatag nimo 100. Mao na nimo makapahimot na si Ginoo, pero di panalangin kag 100,000. Kani ana ba? Di ka mutuo sa Dios, di ka mutuman. Mutuman pa ka sa imong amo. Sa atong amo nga Dios nga gamana, di ka mutuman. No, ikatulo, unforgiveness. Mo ginihinungdan maluya ka. Una kay wa ka na pasaylo, una kay kon sa isa ka tawo, maluya gid ang imong espirituhan. Mawala ang imong focus. Kay mo na mo pilit pag na si mo na isa ka tawo nga nakapasakit sa imuha, na imong nakay kaubos, mawala ang imong focus. Mo nang makahinay na imong kadasig. So na kainiton ka kay bago pa ka nakaila sa Ginoo, init kay ka. No? Sayo kay ka makapasaylog tao, pero pag abot na sa panahon, maglisod na kag pasaylo. Tinuod ba na Ginoo? No? Di po ko isabit ana. So, before you pray, sa una nagampo ka, nga tubagon rin sa Ginoo. Pero karon dili naman. Lisod naman tubagon sa Ginoo kung magabangampo. So una, nagadala kag positive nga apira o aura sa ubang tao, no? Kanang dali ka bihon ba. Pero mga tao maglikay naman sa imo.
Naon sa man? No? Gamay na yung tao mo dool kanimo. Pwede po ka makapadaot sa uban. Dili na ka panalangin sa uban tao. So mo na nga mga tao mo salig kanimo kay mo sigurado siya nga kani nga tao masaligan ni siya. Pero sa abot sa panahon na discover di man di masaligan. May pa sa una o karon lahi na gyud. So masaligan kay ka karon na panahon na luya man. Nice na problema. Mo nang gitawag nga katang mga pastor, ang gitay self-evaluation. Mo na kani nga overnight prayer, kailangan ginato niya every month. Magkayusa gid ka sa pag-ampo. Kay matag sa sato dire, mo lang ina na tay lahi nga kinaiya, no? Mo na kana magkayusa ta sa Dios. No, atong mga unaw kasing-kasing mahiusa na diya. So nga tong kulang sa espiritu ng gahom, dili nga kita nga maghilak nga kulang ang pagtagal sa tao. Matingala ko ana siguro ganay siya sa kuha. Sige na bukaw baning kamot ta pud kan wala di sila di mag-epektibo gyud. Nagi problema sa kuha gyud. So yan na bag-o na ang commitment diya sa relasyon sa atong buhi nga Dios. Sama ra ko na igsuon sa motor, no? Kung naiguba ang motor, kung basagdan nato na siya, mulala ang kaguba. Basagdan nato. Pero kung ato siyang atimanon, at ato na yung atong paayuhon, magwapo, magpabiling gyapon ang quality sa motor. Sama po sa itong Kristohanon, kung mag-stop tag active, no, di na magunaw na sa Ginoo, wala ta nagsik sa Ginoo, ang moresulta ani ang atong Espirituhanon may tabo magkagugot or magkadunot. Kung di na to bantayan ka na, kay si Satan maayo kaysa mo basa sa imong cookies. Dili na siya kabasa mo na una, pero makabasa sa imong lihok. Maayo kini si Satanas. Pero maayo gyapon ang Dios. Gamahan ng Diyos sa ato. Amen. Muna nga kita mga pastor, di ta magkumpiyansa. Kasi Satan is always trying to pull us down. Mao gani ang trabaho. Muna nga si Samson gigamit sa Ginoo pero napalya gyapon. Pero makita na to, masami na to ilang kinabuhi. Gigamit din sila sa Dios. Pero nisumpak, dili sila magtupa. Kabalo nagigipili sila sa Ginoo, dedicate si Samson para sa Ginoo. Pero makita na mo wala, pero dili gid siya totally ba, wala siya kasabot siyang purpose. Mga kita mga pastor nga kung kabalo ta sa atong purpose nga gibutang ka ng asimbahan. Imo ginagparugan. Kita mga pastor, kung tinabangay ta, dili ta mag-divide. Amen. No? Kay si Jesus dili man ma-divide. Kita body of Christ. No? We need to work together. So karon, unsa tong buhaton aron dili nato masinati kanang espirituhanong kalagsik na nagkahuyang. Very basic kayo. Una, we need to turn to God and pray. Repent. Inulusot ka kung sa mga sala na imong ginadula-dulaan. I-rebuke gid na sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Kay para dili na mo gunit kanimo, maingon ni James, no? Mumungan as nga sala. Pero mao pud na imo magdala sa kamatayon. Number 2, evaluate and invite God to search our life. Nabay mga attitudes na to, relationships o activities nga kailangan nato tanggalon. Ano no, sana inyong sinabuhat ninyo matag adlaw. Mas ilaila inyong gipantuan na dili na para sa Ginoo, di na makamay sa Ginoo, tanggalon nato na. Kung na may mga secret relationship nga dili ganahan sa Ginoo, tanggalan na. Makadahot gina sa pagpangalagad sa Dios. Yan ang kinaiya. Kung dili pa wala pa nagilansang sa tubangan sa Dios, makita gihapon na siya. Masimhutan na sa mga tao. For example, ako siguro na na-share, no? For example, kaning orange, no? Ang orange, or ginay na siya ipanit, no? Nindot kay siya. Pero kung imo siyang patubuon nga paspas, kasi may tabo sa orange. Way lami, no? Dili tamis. Tabang siguro na. Pero kung ang orange gi-process gid na siya sa kuan, tama gyud, lami kayo. Pag imo kaunon, tamis gyud. Makayo kag sa orange siya.
Pero kung kita nga Kristohanon, pakalito nimo, patubangon nimo, butangan nimo posisyon, paabot sa punto, makita nimo yung baho. Mo man sa Biblia ayaw butang ang isa ka Kristohan nga bago sa posisyon. Padugahi sa na. Panid-as nato. Pero kanang mga tao nga matinud-ano sa Dios, gibag-gibag yun na pero nagpabilin. Pag matistingan na Kristohanon gihapon. Dili gina mauyog, no? Kana po rin simbahan sa hari, giuyog bang pud ni pero nagpabilin tindog. Naagi sa pagampo sa mga kaubanan nato. Ang association, grabe support nga matukod, reconciliation gibuhat na ang tanan. Pasalamat gyapon sa Dios nga despite sa atong mga sa una na hitabo, ang Ginoo nagtudlo ka nato. Dili man di mo lagi na nga mo to gi-share na ako nga namatay mga decision sa una nga with muna na nato tama ni. Pero along the way nakita nato nadi koy sayo pud dai na buhat. Mo na nga sa ato ang mga pastor, be careful pud ka sa ato mga decision. No. Nga takes mo pray sa tag siguro 1 month or pila ka bulan decide sa mga butang. Dili ta magdali-dali day decision. Kay kung mahitabo na sa igsoon kani walay gahom. Dili mahimong panalangin sa ubang tao. So, number 3, keep your spiritual discipline. Unsa man ni siya? Very basic. Bible reading, prayer, fellowship, evangelism. Mo ni atong ginabuhat. I-discipline, ibalik nato in. Kay mo ni makadasig sa atua nga kita nga mga minister. Kan di gina po ni malimtan ingon ni Billy Graham kung you want to be a powerful preacher naagi devotional nimo. Kan effective gid ba? Pero kung wala na kay kuan, nagbisuday. Bisuday mo rid sa tao. Kaya nga to di mata paborita na. Di ka man si Ginoo. Doesn't matter kung masa ka nag-graduate. Kaya kung gihatag gini mo puli sa Ginoo, nagpatudlo pug ka at para ma-equip ka, gamit gi ka sa Ginoo. Mo na discipline ato ining to. Ikatupat, fervently obey His will. Kinasing-kasing nga mutuman sa iyang kabubukod. Mo na ato igsoon. Kita mga pastor gitagaan tawag mga sheep para atimanon. No, we need to fervently obey His will. And ang sa katapusan, spiritual strength will grow and be used by God mightily. Kitagaan itag kusog sa Dios para gamiton nato ug kita gamiton din sa Ginoo. Last verse ako hatag papaklit ako sa inyo maigsoon diha sa 2 Timothy. 2 Timothy 2:20-21. Ano yung mga Biblia din. Second Timothy 2:20-21. So ingon Pablo kan Timoteo, diha sa dako nga mga balay may nagkalinlain nga mga gamit. May mga nahimo gikan sa bulawan, plata, kahoy, yuta. Ang mga gamit nga hinimo gikan sa bulawan o plata gamiton diha sa mga pinasahi nga okasyon. Apan ang mga gamit nga nahimo gikan sa kahoy yuta alang lang sa inadlaw nga paggamit. Si bisan kinsa nga milikay sa daotang mga binuhatan maisip nga mga gamit nga mahalon nga gilain aron gamiton og mapuslan sa Ginoo. Ug mahimo niyang gamiton sa paghimo og maayo bisan unsa nga oras. So kuan gayo specific yun nga kita mga pastor pinili sa Dios. Gamito niya sa pinasahi ng mga buhaton. Ngani nga ministry sa Dios. So kita gitawag sa Dios sing ani nga purpose special kay ta. No? Nga gamiton sa Ginoo. And I hope and I pray nga ano na to wala tay gahom sa tuwa gikan na sa Ginoo. Ang mga tao gihatag sa Dios sa tuwa nga matiman
be steward, be faithful tani. Na lumalabay lang taning kalibutan. Gigamit lang taniya for specific time. No? Regardless of pila nakakatuig na mastur, gigamit ka sa Dios diya. No, dili ta mawad-ad kaning gitawag ni Pablo nga zeal. Zeal nato mga lagad sa Ginoo. Sa membro pod sa hari, no? I hope and I pray nga do kalayo magud sa mga balay, no? Pinasahi gid diri. Hindi matistingan kung tao ba or building or ang Dios ba gid atong isimba. So, I hope and I pray salamat sa Ginoo ang aning opportunity. O we are ang atong strength gikan lang gid sa Ginoo. Manindog ta igsoon. Gampo kita. Labi ka manan nga Dios, salamat Lord. Inining ka biun. Ikaw na kita Ginoo sa mga kasing-kasing. Search our hearts, Lord God. Muna-una po Ginoo kung na mga butang nalayo na kami. Pasalamat gyapon Ginoo na ikaw andam na mo dawat ka namo. Salamat Ginoo sa pagpasaylo. Na mo gihatag ka namo dito sa cross sa Calvary. Sa imo kaming gibag-o. Manang rason Ginoo na kami diri ron naghiusa sa imong nga pangalan. Salamat Ginoo sa imong paggamit sa matag usa ka namo sa specific nga mga kasimbahanan Lord God. Especially po diri sa Harip Lord. And I pray Lord ka mga bless sa matag usa ka namo diri Ginoo. Gamita pa kami Ginoo sa imong buluhaton Lord. Lord, restore the joy of our salvation Ginoo sa pagpagamit kami. Thank you Jesus sa kaning higher calling ning gihatag ka namo Lord God. Na dako kayo nga trabaho na magihatag ka namo Lord. Thank you for your grace and mercy with us O God in kagabihon. Cover us O God with precious blood. In the mighty name of Jesus, Amen and Amen.